Umabot na po sa 4 ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw magpapasindak ang mga kongresista sa plano ni Duterte na maging Pangulo. Narito ang report ni Marian Enriquez. Matapos ang anunsyong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte, may naghain agad ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Inihain ito ni Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Kabilang sa grounds ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang miyembro ng pamilya. Ayon kay ACT Chair Spartales Representative Antonio Tino, kalkulado ang timing at mukhang gusto raw manindak ni Vice President Sara Duterte sa deklarasyon nitong pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections. Isinabay kasi yan ni Duterte bago talakayin ang mga impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Di ubra yung ganyang mga gimmick at malalantad muli ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds. Giit naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co, hinuna pa ng bise na i-anunsyo ang kanyang pagkapangulo imbes na sagutin ang mga impeachment complaints. This is a distraction. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik? Sa kabila niya, nanindigan ang Makabayan Bloc na malakas ang mga ebidensya at laman ng kanilang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kung boboto lang daw ng naaayon sa konsensya ang mga kongresista, matutuloy hanggang impeachment trial ang reklamo sa bise. Kaya giit ng grupo sa publiko, wag nang magpabudol sa mga gimmick ng mga Duterte. Si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima naman, hindi na raw nagulat sa ambisyon ni VP Sara. Karapatan naman daw ng bise na magdeklara kahit napakaaga, tulad ng karapatan ng mga Pilipino na singilin ang bise sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas. Mas maganda raw na harapin muna ni VP Sara at sagutin ang mga ito bago mag-ambisyong maging Pangulo. Ganito rin ang naging pananaw ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Kaya dapat daw hindi maapektuhan ito ang mga miyembro ng Kamara. Pwede natin sabihin na ito yung attempt nila para i-reframe yung narrative na lahat ng nangyayari ay dahil tatakbo siyang presidente. I hope that this will not affect the members of the House and that we fulfill our constitutional mandate of holding erring public officials accountable. Pero para kay Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, posibleng malaki ang epekto sa impeachment ng ginawang anunsyo ni VP Sara. It will not affect how the process will go on in terms of hearing it, in terms of deliberations in the Committee on Justice. But I can tell you that it may affect how the voting will come out. I hope that we will be as independent as possible. Dating House Prosecutor si Defensor noong nakaraang impeachment ni VP Sara. Handa raw siya ulit maging prosecutor sakaling umusar ang mga reklamo. Walang vice presidenteng nagsasabi na may kinausap na akong taong handang pumatay sa isang presidente. That will always be an impeachable offense and a betrayal of public trust. Sa ngayon, hinihintay na ma-refer ang 4 na reklamong impeachment sa House Committee on Justice para maumpisahan na ang paggulong ng impeachment proceedings sa Kamara. Meron na lang hanggang March 2 si House Speaker Bogie D para ma-refer ang mga ito sa komite alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.